Korintios sa 2. A2. Yung kanan na paa, dagat. Ang kaliwa, nasa lupa. So, ang dagat ko, bagay sa kapahayagan, hindi. Correct. Ngayon, ang tanong mo, itong hindi na siyang dagat, bakit tinayuan ng paa ng anghel? Bakit nakatayo doon? Nangahuhulugan ba yung hindi na yun? Bukas na kanya yun? O mabubuksan? O ililigtas? Kasi alam po natin ang hintil, batay sa pahayag ng kapatid na Pablo, sa 2 Efeso 12, ang hintil walang tunay na Diyos. Walang pag-asa yan. Kaya tinayuan ng paa. At yung paa na tumatayo sa hintil, batay sa pahayag ng Efeso 6:15. Ito ay naglalarawang ibanghelyo. Yan, ibanghelyo po. So, ang ibig sabihin lamang, ano ang dagat na hintil? Ano ang dagat na hintil? Sapagkat ito hindi pa pag-aari ni Kristo eh. Ililigtas pa lang yan eh. Ano ba ho yan? Ano ba yung... Pansinin po ninyo, yung hintil ho na yan. Ang pahayag po ng Biblia ay ganito po. Sa Pilipos 3:19 na ang kanilang kahiyaan ay kapahamakan, na ang kanilang Diyos ay antiyan, at ang kanilang kapurihan ay nasa kanilang kahiyaan na nag-iisip ng mga bagay na ukol sa lupa. Ano ho yung hintil na dagat? Bakit nakatungtong? Ang isip makalupa. Walang Diyos. Walang pag-asa. Kaya tinungtungan ang paa, sapagkat ang paa para mabigyan ng mensahe ang hintil. Dahil ang hintil nasa malayo, inilapit ng dugo ni Kristo. Yung dugo, mensahe yun eh. Ibanghelyo yun eh. Kaya ang dagat na hintil, ang isip, makalupa. Papalitan ngayon yan, yung kaisipan ng hintil. Papalitan ng Diyos, kaya niya nga, kaya nakaapak doon ang paa ng anghel eh. Ano ang ipapalit sa makalupang hintil? Ayon sa mensahe, papalitan yan ng makalangit na pag-iisip. Dahil ginagawa niya ang lahat ng mga bago. Ipepes out na mga luma. Pati nga ito, babaguhin ito eh. Ipepes out ito eh. Papalitan ng bago, pati paglalagyan ng pano, bago na rin eh. Ngayon, yung tinatawag na kaliwa ng dusa, lupa eh. Ano yung lupa? Yan po ay ang Israel, Hudyo. Ang Hudyo po, mga kapatid, bagamat sila'y bayang malapit kaysa sa hintil malayo,
kilala kung sining anghel na yun eh. Kilala niyo rin. Kilala ko yun. Kaya nga ang Diyos nagtatago yan eh. Maging sa tao, maging sa anghel eh. Ngayon, ito. Mga kapatid ko. Yung lupa, anak ng Israel o Hudyo. Bakit naroroon ang paa ng Panginoon? Ba't sabi tuloy yun? Ayoko kung totoo yun. Paa ng anghel. Kaya nga, dahil po, ang Israel, naroroon po ang tinatawag na tipan ng Diyos na nasa kanila. Nasa kanila. Ibanghelyo rin po yun eh. Na upang sila, mga kapatid, mailabas ang Israel. Dahil ang Israel po pinahirapan po sa pamumuno ni Paraon. Kaya nga ang tinatawag na Ehipto naglalarawan po yan ang tinatawag na ang puno ay na si Paraon ay si Diablo si Satanas. Sila lang ang merong ilaw. Bakit nagkaroon ng ilaw? Sila lang. Madilim ang buong Ehipto. Bakit? Kasi nga, yung paa ng anghel ay naroon. Sinong sugo? Si Moises. Kaya, ang pagliligtas ng Diyos, siya yung una, siya rin ang huli. Yung huling na panahunan ng mga hintil, huli na po yan. Kaya nga, ano ang ibig sabihin ng Laodicea? Ang ibig sabihin ng Laodicea, ito po yung sa kapanahunan ng mga huling hintil na wala talagang totoong Diyos at walang pag-asa. Sinong gagamitin dyan? Ang hintil. Ang hintil. Kaya kung papansinin ninyo mga kapatid ko, yung ilas, tingnan niyo ang ilas sa lumang tipan. Kaya tulog-tapo ninyo ako. Sa ilas. Hindi ko man tayo tulog. Kasi baka, umano sa inyong isip ko, kailas na ito ay kaya ako nagpapauna. Pero hindi ko na ito. Yung unang ilas sa matandang tipan, propeta yun. May laman. Kanino ibinigay yung siya'y inagaw? Diba kay Eliseo? Yung pangatlong ilas, yun. Pero merong prophecy sa Malakias. Pero si John, ang kanyang ibinalik. Ito po yung mga anak. Wala pa po yung mga magulang. Kaya sabi ni John, yung nasa likuran ko, una sa akin yun. Idedirect ko na po. Idedirect ko na. Ito na, tingnan niyo. John 17, 1. Dan natin. Meron pong tinatawag na mga apostol. Ilang apostol na yon? Si Pedro, si Santiago, at si Juan. Sila nakakita po ng matinding liwanag. Abay nakita si Moises, si Elias, nandun ang Panginoon. Abay nag-uusap sila. Nag-uusap. Ang tanong, ano kayo pinag-uusapan yun? Ngayon pagdating sa ibaba, ang sabi ng tinig, ito ang sinisinta kong anak, siya ang inyong pakinggan. Paano yung dalawa? Yung anak ng papakinggan. Tapos sa ibaba, naroon sa ibaba,
mga kapatid, aba yung mga apostol, wala silang nakita, liban kay Jesus. Pero nakita nila si Moises, si Elias, pagdakit doon sa pababa, sa main, wala silang nakita, si Jesus ang nakita. Ay pagdakay sa atin ng ating Panginoong Jesus sa mga apostol na ito, inutos, huwag ninyong sasabihin, hanggang magbangon. Tapos pagdakay sa si Elias, naparito, isasauli ang lahat ng mga bagay. Sino yun? Wait, alam niyo na yun.